Our vlog for today is kung paano magkakabit ng long tips. So marami nagsasabi ngayon na nahihirapan silang magkabit ng long tips dahil nagkumukulubot yung long tips na ox kapag nilalagyan natin ng glue, lalo na kung speed glue. Ngayon, ang gagamitin natin, speed glue pa rin. Then titingnan natin kung mahirap nga bang magkabit ng isang long tips ox at maglagay ng glue at kung paano natin siya ikakabit. So, ngayon, lalagyan ko na siya ng glue. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya after natin lagyan ng glue. So, it is a speed glue. Medyo kakunti na yung speed glue natin. Tingnan po natin. May pandikit yan yung parang parang siyang double-sided tape. Okay, basta nagagayon yung pimples. Pinapatungan namin yun yung 4 minuto. Hindi sa'yo. Then after natin makita na kumukulubot na siya, at after natin malagyan siya ng glue, hihintayin lang natin siyang bumalik sa dati niyang hugis. So, hintayin lang natin mag-flat, matuyo yung glue, then unti-unti natin siyang ibabalik sa dati niyang face or features nung long tips natin. So, after a minute, saan natin siya titingnan at kung paano natin siya ibabalik. After natin lagyan syempre ng glue yung pinaka-long tips natin, ang sunod naman natin lalagyan ay yung pinaka-kahoy natin. So, syempre meron siya mga bahid-bahid ng glue pa niya. Pwede natin siyang tanggalin. It depends sa pantuyo kung tatanggalin natin or hindi. Pero much better sana kung kung tatanggalin natin siya kasi para mas clear yung ating paglalagyan ng long tips natin. Then, kung nahihirapan tayo sa pagtatanggal ng long tips natin sa mga kahoy natin, we can use acetone. Ito. Acetone. We can use acetone. Kahit anong klase ng acetone, basta acetone. Para mas mabilis natin matanggal yung long tips natin. Not only a long tips, pati yung mga rubber natin. Ano po? So, lagyan na natin ng glue tong kahoy. After natin lagyan ng glue, then, ayusin naman natin yung long tips natin. So, after natin malagyan, hintayin na natin siya matuyo. So, ito na yung short pips na nilalagyan natin, long pips na nilalagyan natin ng glue. Ngayon, ang kailangan natin, maibalik natin siya dun sa pinaka-sheet, sa dating features niya. So, ayan siya. Then, ito siya. Unti-unti lang natin siya ibalik Dahan-dahan pati kasi baka mahirapan tayo. Katulad nito, kumapit na siya. Pero okay lang. Naibabalik naman siya. Dahan-dahan lang talaga. Yan. So, ito na yung long pips natin ngayon. So, bumalik na siya sa dati. So, mamaya, hintay lang natin matuyo yung kahoy, then ilalagay na natin yung long pips natin dun sa pinakakahoy. Ano po? After a few minutes, ikakabit na natin yung long tips natin sa kahoy natin. So, check natin. So, kapag nagkakabit ako nito, humingi ako ng tulong sa co-players para hawakan yung dulo. So, medyo sensitive kasi kapag nagkamali ka ng dikit, kukunin mo na ulit siya. Dapat sakto yung bigat at saka yung pagkakadikit natin. So, make it sure na nakasenter yung ating
rubber na ikakabit natin. Kahit sa rubber, dapat talaga nakasenter siya. Ano po? Check natin kung paano. Sige, Dave. Naka-help na lang. Ibang kulay. Huwa ka mo pa. Hindi, balik yan. Para kapag naman mo. Okay. So, yan. Medyo may damage yung long tips niya. Then, lagay lang natin siya dito. Ito ko makita yung double fish. Makita. Yan. Yan. So, lahat lang na. Oh, huwag may babagsak ka. Yan. After natin maidikit na natin yung baba, dahan-dahan natin siyang ibaba. Yan. Okay. Then, saka natin siya i-roll. Honestly, pwede naman hindi siya i-roll. Pwede nga braso na lang yung i-roll natin. Pero, dahil may pang-roll naman ako dito. Roll na na. Scroll na lang. Yan. Kapag mga ganito na bago pa lang kabit, hindi naman natin kailangan batakin. Kasi sometimes kasi kapag binabatak natin, lalo na speed glue yung ginagamit natin, kapag tumatagal, lumiliit na yung rubber natin. Tatandaan nyo, kapag square pa siya bago pa lamang, kapag kinabit natin gamit ay speed glue, dapat hindi natin siya inirorolyo na masyado na madiin kasi lumalapad kasi siya. So, ang gagawin natin, pagkadikit, a little bit lamang na roll. Ano po? Para hindi lumalapad. Sa ganon, hindi darating yung panahon na liliit yung rubber nyo dun sa kahoy na pinagkabitan natin. Ano po? So, yun, a little bit of tip lang din po pagkakabit ng long clips at the same time pagkakabit ng rubber. Ano po? So, after natin ikabit, ikakat na po natin siya. Ano po? Ang ginagamit ko po sa pagkakat ng rubber, kapag gumagamit po ako ng rubber, kapag nagkakat po ako, ang ginagamit ko pong pangkat sa kanya ay blade. So, syempre po, mahirap talaga pangkat ang blade. Syempre, nakakahiwa. Ano po, syempre, sa pagkakat po natin, ako, hanggat maaari kapag long tips po yung kinakat ko, bagong blade. Para hindi po nahihirapan. Kasi kapag lumang blade na po siya, medyo mapurol na, nahihirapan ako mag-cut kasi parang top sheet lang to, wala siya sponge. Pero kapag po ang ginagamit natin is rubber, kinagkakat tayo ng rubber, tapos makunat masyado yung pinaka-sponge niya. Siguro much better yung bagong-bago, tapos pagkakat nyo ng isa, pagkakat nyo ng isa, hanggat maaari yung susunod bago na ulit. Pero, syempre, kung malakas naman ang braso nyo, kaya yun ang ikat sa isang cut, okay na rin. Pero ako, hanggat maaari, mag-iingat ako kapag ang kinakat ko, yung sponge niya ay, tawag dito, masyadong makunat. Ano po, meron kasi mga rubber na kapag kinat mo, masyadong makunat yung pinaka-sponge niya. So, ang ginagawa ko, dobleng blade po ang ginagamit ko. So, ito po ang tamang pagkakat sa kanya. Wait lang po Just ko lang. Malayo kasi. Yan. So, yan. Cut lang po natin siya dito. Ang gamit kong blade ay door ko. Yan. Hindi alam po nakakatakot kapag blade ang gamit natin. Kasi kapag di ka sanay, nagsusugat yung daliri natin. Ito. Kalimitan nangyayari siya kapag makunat masyado yung rubber. Ako dati bago po ako matuto nito talaga nasusugatan po ako. Until now. Basta makunat po yung ayan, nagkamali ako ng cut. Ayan po, nakat na po natin siya. Kasi meron tayong maling cut. Just lang natin siya.
Finisin lang natin pagkakakat dito sa dulo. Medyo sumemp lang eh. Oh, ito na po yung result ng ating cutting. Ayan. So, okay na po siya. Pwede na natin siyang gamitin. So, that's all for today. That's my vlog now. Thank you.